Okay, so ayan ano, dito naman tayo sa problem number 3 in the MSTEC Past Board Exam. So, paki-subscribe naman itong ano natin ano, YouTube channel tapos itong Engineering Choose follow niyo na din. At kung siguro kung may ano tayo puwede kayong mag-email sa atin dito sa engineerchoose21@gmail.com. Okey, kung may mga katanungan kayo. Okay, so follow niyo yung, YouTube channel natin para naman alam niyo na. Hindi, charot. Actually, the purpose lang naman nito is actually to help you guys, na yung ibang hindi makapag-review center, at least kahit papaano dito puwede kayong mag-YouTube na lang na makatulong din naman sa inyo. Okay, so problem number 3 na tayo 'no? So problem number 3. All demolition operations of the building, no person except the workers who are directly engaged in the demolition shall enter a demolition area to within the distance equal to blank times the height of the structure being demolished. So, yung demolition daw, operation of the building, no person except walang ibang pwedeng tao na pwedeng ano, mag-engage doon sa demolition area except lang dun sa mga workers na mga nagde-demolish talaga. So, dapat ilan daw yung agwat nila doon sa demolition area na yan, ano, times the distance, times the height of the structure. So, siyempre 'pag mataas, siyempre mas mataas yung building or yung, structure, kasi posible siyang mag-collapse na 'pag gano'n 'no? So, siyempre kung mataas siya tapos nandito so napakalapit mo diyan. So, gano'n yung ating, anong ating ano diyan, example ano, madali kang madaganan. So, dapat, ano ka doon sa medyo kung mataas, of course mas malayo ka kasi siyempre baka nga siya matumba ng kung mas malapit ka diyan. So, yung tinatanong lang naman dito is distance equal to ano, ilan ba yung distance niyan times the height of the building, times the height of the building or the structure being demolished. So, yun lang yung hinahanap, yung key, ano. Kaya lang kung hindi mo din 'to alam, yun, mamroblema ka din. So, solution, actually nandito yan, sa ating ano, labor law, construction safety. Dun niya yun ito sa COSH ano. Kaya kailangan mo din, after mong mag-graduate or kahit hindi ka pa graduate, puwede ka na ano lang, ah, kumuha ng COSH seminar para at least kahit papaano may idea ka dito sa mga ganitong type of problem. Hindi naman 'to problem, mga ano lang 'to, mga basic knowledge ba. O sabi dito, all demolition operations of building or other structure over 6 meter high shall be under supervision of the competent person. Okay? So, dapat maging competent, ano? Competent person. No person, ito na, no? No person except the workers who directly engage in the demolition shall enter a demolition area to within the distance equal to 1 and 1/2 times or 1.5 times the height of the structure being demolished. So yung sagot natin dito is 1 and 1/2 or 1.5 times the height of the structure. Where the distance is not possible, the structure shall be fenced around and no authorized person shall be allowed within the fenced area. So, ito yung hinahanap natin dito, ano? 1.5 times the height of the structure being demolished. So, yung ating source nito is the Philippine Labor Law and then or in the construction safety. So, doon tayo sa question, ano? I hope na may nakuha kayo dito sa ating tatlong problem at least kahit papaano may idea na kayo kung ano yung mga possible na lumalabas sa MSTA. So, nauna natin yung ating construction safety, mayroon na tayong, calculus. So, kung hindi mo siya inaral, medyo magkakaproblema ka doon sa susunod na mga tanong kung hindi ka nagbasa.
ano, kasi hindi lang na yung si e-board ngayon is hindi na lang talaga siya for solving ano, kailangan mahilig ka na din ngayon magbasa talaga. So, I hope na ma-follow niyo or ma-subscribe niyo itong ating YouTube channel, para sa mga susunod na ating mga gagawin. Okay, so that's all for today.